kinalakihan natin kasi if we talk about salvation. Kung tatanungin mo sa isang tao kung ano ang dapat na niyang gawin o paano siya maliligtas, ang sasabihin niya ay depende sa gawa. Okay? So ibig sabihin nakasalalay sa gawa. 'Yun ang kinalakihan natin. O siguro mga iba sa atin, 'yun ang kinalakihan na konsepto sa kaligtasan. So sa pamamagitan ng gawa. 'Yon, it's all about work. 'Yon, kaya kung wala kang gawa, hindi ka maliligtas. Kaya yung mga ibang tao, sabi nila na dapat mas marami yung mabubuting gawa na dapat mong gawin kaysa yung masama. Kasi kung mas marami yung masama, hindi ka maliligtas. Okay? So, we corrected that. Hindi yon ang itinuturo ng Bible. Okay? Mamaya, pag-aralan natin ano ba ang role ng works o ano ba ang role ng gawa. Kasi meron pang iba noon yung itinuturo nila kasi pinapasok nila sa isip ng mga tao na before na makamit mo, kasi ang lesson natin ngayon is how to receive grace. Para makamit mo raw yung grace, dapat dadaan ka muna doon sa 7 sacraments. Okay? So, are you familiar with 7 sacraments? Yun ang itinuturo nila. Yung mga 7 sacraments. Yan, yung mga infant baptism, yung mga actually kasama yun yung yung marriage, Kaya sinasabi nila dapat pag magpakasal ka dapat sa simbahan. Hindi pwede na sa labas ng simbahan para magkaroon ka ng puntos. Ayan. So, kaya kapag tatanungin mo sila, after na magawa mo yung 7 sacraments, sigurado na ba na maliligtas ka? Ayan. So, sabi nila, hindi pa. Ano pa ang dapat mong gawin? Sabi nila, na kailangan ay... Umuugong na yun. Kailangan... Umuugong eh. Sino Ano kaya yun? Sa akin yun. Merong iniinit si Jan eh. Nasa kusina ako eh. Okay. Okay lang po. Yeah. So siguro i-mute sana. Oo. Ano na po lang ninyo, i-mute. Oo. Okay. Now, kaya nga sabi nila dapat daw ay ma-fulfill yung 10 commandments. Yon. And then after 10 commandments, ano pa? Sinasabi nila dapat meron daw mga acts of mercy. kaya ang dami. Kaya ibig sabihin, pag tinanong mo sila kung sigurado na ba sila sa kanilang kaligtasan, sabi nila hindi. Hindi kasi ang daming requirements, And of course, kapag works ang pinag-uusapan, pagka yun ang basis ng ating kaligtasan, hindi tayo maliligtas. Okay? Kaya last Thursday, pinaliwanag natin itong grace na ito at para maintindihan natin mabuti itong grace. Ano ba ang grace? Dapat mapag-aralan natin yung dalawang nature of God. So, naalala nyo pa ba yung napag-aralan natin, the two natures of God? Ano ba yon? Okay. That God is, God is love. God is love and God is just or holy. God is holy. The holiness of God and the love of God. Yan. Ngayon, walang problema sa love of God noon di ba? Ang ganda ng relasyon ni Adan at Eva at saka ang Panginoon. Walang problema. Pero nagka-problema nung pumasok ang kasalanan. Kaya nung pumasok ang kasalanan, kasi kapag may kasalanan, merong kabayaran. Okay? Merong kaparusahan. Pag nagkasala, dapat maparusahan. At yon ay kasama yon sa holiness of God. Kasi pagka holy ang Diyos,
hindi niya pwedeng konsintihin ang kasalanan. Dapat merong maparusahan. Kaya nung pumasok ang kasalanan dito sa mundo, doon nagkaroon ng problema. Ngayon, ang kaparusahan ay walang iba kundi yung mapaparusahan tayo sa impyerno. Hindi tayo maliligtas. Okay? Kaya kapag nanatili ang kasalanan sa atin, pupunta tayo sa impyerno. Ayaw ng Diyos kasi mahal niya tayo. Ang gusto ng Diyos, patawarin niya tayo. Pero paano? Kasi pagka pinatawad tayo ng Diyos because of His love, ma-violate yung holiness niya. Okay? Kaya para hindi ma-violate, ano ang ginawa ng Diyos? Para hindi ma-violate, dapat merong magbayad. Diba? Dapat merong maparusahan. Okay? In order to satisfy the wrath of God, somebody must pay. Somebody must be punished. Okay? Pero sino? Yun ang problema. Sino? Dapat kasi merong qualification yung magbayad. Who is worthy? Kasi kapag tao, hindi pwede kasi makasalanan ang tao. Kasi ang qualification ng magbayad ay kailangan, Kailangan ay perfect. Dapat banal, walang no blemish, blameless. Sino ngayon ang qualified? Sino ang qualified? Jesus Christ. Yon. Dapat kailangan Diyos kasi Diyos lang ang walang kasalanan, And kaya nga si Jesus Christ. He became man. Kasi pag Diyos siya, hindi pwedeng parusahan ng Diyos. Kaya kailangan maging tao siya. Ayan, at siya ay namatay para sa atin. Okay? At dahil sa pamamagitan ng kanyang dugo, natubos ang ating kasalanan. That's why the death of Jesus Christ is enough to satisfy the love of God as well as the wrath of God. Yung wrath of God was satisfied. Okay? That's why yon ang ibig sabihin ng grace. Yon ang ibig sabihin ng grace. It's about Jesus Christ. It's about the death of Jesus Christ. Kaya yung kamatayan, the death of Jesus Christ, yun ang basehan ng ating kaligtasan. Okay, ngayon, ang pag-aralan natin ngayon ay paano natin tanggapin yung grace. How are we going to receive the grace? Okay? Meron tayong 4 na nailagay dito na itinuturo ng Bible na kailangan gawin natin. Okay? So, hindi natin masyadong i-explain ito kasi i-reserve ko ito na i-explain next week. Okay? Pero dapat ay i-master natin ito. Number 1 is faith. Kailangan pananampalataya. Pag walang pananampalataya, hindi mo pwedeng tanggapin yung grace ng Diyos. Okay? So, faith, after faith is repentance. Dapat may pagsisisi. Okay? Kung walang pagsisisi, hindi pwedeng mapapasa iyo yung grace. Okay? Number 3 is confession. Confession. It's about acknowledging Jesus as Lord. Okay? And then number 4 is, baptism. Kailangan din yan. Baptism. So, 4. Bakit yung mga iba 5? Kasi ito yung tinatawag nilang 5 steps of salvation. Kasi hindi ko nailagay doon yung pakikinig. Kasi kailangan makinig din tayo sa salita ng Diyos. Kaya, pag inisa-isa natin, so ano ba yung mga requirements in order to receive the grace of God? Una, you need to hear the words of God. Hear the gospel. Kasi pag hindi mo pinakinggan kasi, hindi mo malalaman
Yung gospel. Okay? So we need to hear, and then after hearing, ano ang ma-develop sa atin. So after hearing, pananampalataya, di ba? Faith, anong sabi niya sa Romans chapter 10, verse 17? Faith comes from hearing. Ayan. So kailangan hearing, And then faith, yung pananampalataya. Pagkatapos, pag ikaw ay nagkaroon ng pananampalataya, gaya ng mga tao nung panahon ng Pentecost, on the day of Pentecost, tinanong nila si Peter, what shall we do? Anong sabi ni Peter? Sabi niya, repent. Kaya kailangan repentance. Repentance is turning away from sin and turning towards God. Okay? Repentance. And then ikatlo, confession. Kasi sa Romans 10, verse 9 to 10, kailangan din i-confess natin si Jesus Christ. It's to acknowledge or to declare that Jesus is Lord. And then number 5 is baptism. Okay? So, na-memorize ba natin ito? Una, hearing. Ikalawa, faith. Ikatlo, repent. Okay, ikaapat, confession. And then ikalima, baptism. Okay, so ito yung mga 5. And then after that, pagka tinanggap natin si Jesus Christ, doon magbubunga. Kailangan magbunga. Kaya nga, itong outline natin, grace versus works. Kasi kung minsan, dahil sa maling akala o yung wrong concept sa salvation. Kasi yun nga, ulitin ko, ang pagkaalam ng karamihan sa mga tao, kahit mga Kristiyano, akala nila ang kaligtasan ay base sa mga gawa. Okay? So, ang Bible, hindi yon ang itinuturo. Pero, bakit hindi ba importante ang gawa? That's the question. Kung ang kaligtasan natin ay hindi base sa gawa, di hindi importante yung gawa. Okay, yun ang question. Ano ang sagot? Ang sagot, importante. Importante ang gawa. Meron bang kaugnayan ang gawa sa kaligtasan? Ang sagot doon, meron. Pero ano? Ano ang kaugnayan? Okay? Ngayon, una, bago ko sagutin yon, yung grace, so ulit-ulitin ko ito para makuha natin. Grace is the basis of our salvation. It is the root cause of our salvation. Kung baga sa tanim, dapat may ugat. Ugat. Kasi kung walang ugat, mamamatay. Okay? So grace is the root cause of salvation. Yung faith naman, is the means. Faith is the means of salvation. I-explain ko ito ng mabuti next Thursday about faith. Then, ikatlo, itong baptism naman, baptism is the time. It's the time for salvation, yung baptism. And then, itong works or good works, ano naman ang connection niya sa salvation? So, if works is not the root of salvation, then what? Okay? So, makinig kayo. Works are the fruit of our salvation. Okay? So, iba yung ugat, iba yung bunga. Yung fruit, bunga. So, anong ibig sabihin pag sinabi nating bunga? Bunga, ibig sabihin, yun ang palatandaan. Kasi, pag nagtanim ka kasi, kung ano yung ugat,
Ano? Kung anong tinanim mo, paano mo malaman yung tanim mo sa pamamagitan ng bunga? Doon maipapakita. It is the manifestation of our salvation. Itong good works. Yan. Kaya dito sa Ephesians chapter 2 verses 8 to 9, so alam na natin ito, Ephesians 2:8 to 9, kasi ilang beses inulit-ulit natin ito. Ang sabi dito ay we are saved by Grace. grace, and then through we are saved by grace through sabi niya? Through faith. Okay, kaya nga sabi ko nga, faith is the means of our salvation. So we are saved by grace, that is the root of our salvation, through faith. Through faith, and it is not by ourselves. Ibig sabihin, it is not through ourselves. Ang ibig sabihin, hindi sa pamamagitan natin. Hindi sa pamamagitan ng ating performance. Ibig sabihin, hindi sa pamamagitan ng ating mga gawa. Kasi ang ating mga gawa is not the basis of our salvation. But it is by grace through faith. Sabi niya, it is not by works. Sabi niya sa verse 9. Maliwanag yung pagkasabi niya doon. It is not by works so that no man will boast. Kasi pagka-works kasi, magmamalaki tayo. Nailigtas ako dahil ang dami kong tinulungan na tao. Ang daming mabuting nagawa ko. So we boast. But because hindi yun ang basis, kundi the basis is the grace of God, wala tayong pwedeng ipagmalaki. Okay? Walang pwede. Ngayon, sa verse 10, hindi ko nilagay kasi yung verse 10. Anong sabi niya sa verse 10? Anong sabi? Sinong gustong magbasa sa inyo? Bumasa doon sa verse 10 ng Ephesians chapter 2. Anong sabi niya? Ephesians 2 verse 10. Ephesians 2 verse 10. Sige. For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Okay, so we are His workmanship. Kaya nga, Handiwork. after na tayo ay naligtas, after na tayo, tinanggap na natin yung grace. Okay? Nasa atin na yung grace. Ngayon, magbubunga. Nagiging workmanship na tayo ng Panginoon. Parang obra maestra. Yan. So to do, what's the reason? To do good works. Okay, bakit? Kasi yun ang bunga. Pagkatapos na tinanggap natin si Jesus Christ, nasa atin na yung grace, ang gusto ng Diyos, kailangan magbunga tayo. Okay? Because yung bunga natin, yun ang palatandaan na tayo ay ligtas na. Okay? Hindi yun ang paraan para tayo maligtas, kundi ang ating mga gawa ay yun ang palatandaan na tayo ay ligtas na. So yun ang bunga. Yun ang bunga ng ating kaligtasan. Okay? So nag-get nyo ba yun? Nakuha nyo ba yun? So yung work. Kaya nga, pagpupunta tayo doon sa James, like for example, James chapter 2 verse 17. Diba? Yung James 2:17, lagi natin ginagamit itong verse na ito. Anong sabi niya? Faith without work is dead, patay. So meaning, true faith will produce good deeds. But these deeds are evidence of grace. They are not payment for
salvation. Salvation. Okay? Evidence ito. Kasi ang kinakausap ni James dito kasi, mga Kristiyano na. Yung mga tumanggap na kay Jesus. Kaya yung mga tumanggap, yung mga Kristiyano, paano mapapatunayan? Kaya nga si James sabi niya, show me. Show me your faith. Totoo ba na yung pananampalataya mo? Totoo ba na tinanggap mo si Jesus Christ? Baka hindi naman. Kaya kailangan mapatunayan. Kaya si James sabi niya, pag tinanggap mo si Jesus Christ, kapag katunay na meron kang pananampalataya, kailangan ipakita mo sa pamamagitan ng iyong mga gawa. Okay? So, ipakita mo sa pamamagitan ng iyong mga gawa. Okay? Kaya, ang mga Kristiyano, dapat magbubunga sila. Kailangan magbunga sila. Okay, so Romans chapter 11 verse 6. Anong sabi niya sa Romans 11 verse 6? And if by grace, then it cannot be based on work. Okay. If it were, grace would no longer be grace. Yun. Mabigat yung sinabi niya. Pagka grace daw, dapat hindi, it should not be based on works. Maliwanag yung sabi niya, no? If it is grace, it should not be based on works. Because if it were grace, pag sinamahan mo ng works, ibig sabihin, grace plus work. Yun kasi ang concept ng mga tao or faith plus work. Hindi ganon. Okay? Kasi pag plinas mo yun, it is no longer grace. Yun ang sabi niya. Hindi na grace yun. Bakit? Kasi, like for example, bibigyan ko kayo ng illustration o example. Like for example, okay? Nag-birthday kayo. Ngayon, yung mister ninyo, merong surprise gift. Meron siyang gift. Ngayon, yung gift na yon, nung inopen mo yung gift, sing-sing. Sing-sing, kaya tuwang-tuwa ka. Okay? So, is that grace? Sa palagay nyo? Grace ba yon? Kasi ang grace, grace, ibinigay. Okay? Gift. So, hindi works. Gift yon. Kasi birthday mo nga, binigay niya yung regalo, sing-sing. Okay? So, dahil binigay niya at hindi mo binayaran, yun ay tinatawag na grace. Okay? Bigay, libre. Pero, pagka sinabi niya, okay, honey, meron akong surprise gift sa'yo. Yan. So, nung inopen mo, yun ay sing-sing. Okay? Kaya sabi niya, dahil mahal kita, binigyan kita ng sing-sing. Pero may kondisyon. Sasabihin niya sa'yo, may kondisyon. Monthly, maghuhulog ka. Bayaran mo hanggang mabayaran mo lahat. Okay? So, ano yun? Hindi na gift. Hindi na gift, hindi na grace. Or siguro, baka sasabihin niya. Okay? Okay. Bibigyan kita ng regalo, pero ang kondisyon, magtrabaho ka. Magtrabaho ka hanggang mabayaran mo yung binili ko. Yan. So, grace pa ba yon? Hindi na. Hindi na. Ano na? Kasi, sinamahan mo ng trabaho ng work. Ganon din ang kaligtasan. Kasi ang kaligtasan, sabi niya, it is by grace. It is the gift of God. Sabi niya ay gift. Ang kaligtasan ay regalo ng Diyos. Walang bayad. Pero pag sinabi natin, okay, rinagaluan ako ng Diyos, pero dapat magtrabaho ako para mabayaran ko. Yon. So, grace pa ba yon?
Hindi na. Kaya yung sabi sa Romans 11:6, and if by grace, then it cannot be based on works. If it is where grace would no longer be grace. Sabi niya, hindi na grace yon pagkasinamahan mo ng work. Okay? So ibig sabihin, the relationship between grace and work, yung salvation, grace is the root or the basis of our salvation. It is not by works, sabi niya. Okay? Pero yung work is the fruit of our salvation. Ito yung bunga ng ating kaligtasan. Bakit importante? Bakit kailangan? Kasi ang gusto ng Diyos, magliwanag tayo. Magliwanag. Bawat Kristiyano dapat magliwanag. Anong sabi ni Jesus Christ? Let your light so shine before men so that they may see your Father which is in heaven. Oo, pero ang sabi niya, so that they may see your Good works. good works. And glorify the Father who is in heaven. Okay. So pag gumawa daw tayo ng good works, anong mangyayari? Glorify. So una, magliliwanag tayo. Makikita nila yung totoong buhay ng isang Kristiyano. Makikita nila, ganun pala, ang ganda. Dati lasinggero, pero ngayon, talagang Nag-change. nag-change siya. Nag-change na siya. Yon. Sang-shot na lang. Ngayon nagpapamerienda na, hindi na alak. Ayan. Dati ang galing yung tawag na marites o yung chismis. Pero ngayon, nung tinanggap niya si Jesus, puro mga good news na yung sinasabi. Yan. So ibig sabihin, nakikita nila yung ebidensya. Kaya, paano natin maaakay yung isang tao pag wala silang nakikitang ebidensya? Kung ang nakikita nila sa atin mga bad works, anong mangyayari? Hindi na tayo magiging ilaw. Ang mangyayari, tayo ay magiging stumbling block. Hindi maganda yon, Pag ang Kristiyano, nagiging stumbling block kasi ang nakikita nila bad works rather than good works. Walang bunga. Kaya napakahalaga ang bunga. Bunga ng ating kaligtasan. Okay? Bakit kailangan magbunga tayo? Hindi para bayaran ang ating kaligtasan. Hindi natin kayang bayaran ang ating kaligtasan. Okay? Kailangan ang bunga. Kailangan ang good works kasi iniligtas na tayo ng ating Panginoon. Okay? Kaya kailangan maglingkod tayo, hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil sa ating pagmamahal sa ating Panginoon. Kaya lahat ng mga mabubuting gawa, lahat ng paglilingkod, hindi dahil obligasyon yon. It is, although it's an obligation also, but it is more than an obligation. It is because of, dahil sa pag-ibig. Pag iniibig mo kasi ang Panginoon, hindi ka napapagod na gagawa ng tama, kabutihan. Kaya nga, Galatians chapter 6, di ba? 9, huwag kayong mapagod. Sa paggawa ng kabutihan. Kasi in the at the end, sabi niya, magkakaroon kayo ng reward. Okay? Magbubunga, tatanggap tayo ng reward. Bonus na yon, yung reward. Pero ang motivation natin yung pag-ibig. Kasi inibig tayo ng Diyos. Dapat ibigin natin ang Diyos. At kapag iniibig natin ang Diyos, maglilingkod tayo hanggang kamatayan.
Yun ang magiging joy natin. That's why it's Amen. oo. Amen. Yeah. Kaya napakasaya, ano? Ang buhay ng isang Kristiyano na naglilingkod sa Diyos dahil sa pag-ibig. Yan. Kasi kung walang pag-ibig, hindi ka pwedeng magsakripisyo. Tama. Oo, hindi. Kasi, kung Wala. konting hirap lang, o meron kang narinig sa loob ng iglesia, o merong mga discouragement, o merong, ano yun, wala na. Hindi na tayo babalik sa church. Hindi na. Alis. Bakit? Kasi walang pag-ibig. Kaya ang pag-ibig, ang pinakamalakas na magnet na kahit na anong mangyari, hindi tayo bibitaw dahil Tama. iniibig natin ang ating God is Panginoon. love. Oo, God is Oo. love. Yon ang role ng work sa ating kaligtasan. At saka kahit anong mga disagreement, nagsisimba ka para sa Diyos. Oo, kasi mahal mo ang Diyos eh. Oo, kahit hindi ka mahal ng tao, mahal mo ang Diyos. Kaya pwede mo pang mahalin yung tao na hindi nagmamahal sa iyo. Yon, ganon maipapakita kung ano yan, yung ating good works pagkatapos na tayo ay naligtas na. Upuan nandun sa loob. Oo. Kaya, ang maganda sa ating mga Kristiyano, kasi kung hindi pa tayo Kristiyano kasi, pag hindi pa natin tinanggap si Kristo, lahat ng mga good works natin, balewala sa Panginoon. Balewala. Oo. Ang sabi ng Panginoon, they are like, filthy rags. Maruming basahan. Yung mga good works, walang silbi yung mga good works pag hindi mo pa tinanggap si Jesus Christ. Pero pagka tinanggap mo na si Jesus Christ, doon na nagsisimula yung talagang good works. Ano? Mahirap man pero kaya natin. Bakit kaya natin? Kasi kasama na natin ang Panginoon. Tama. Nasa atin na yung Holy Spirit. Alam nyo, yung Holy Spirit, yun ang power natin to overcome every trials and every temptation and lahat-lahat. Pag nasa atin ang Holy Spirit. Okay? Kaya napakahalaga yung bunga ng ating kaligtasan. At yon ang mga mabubuting gawa. Okay? So, ang ugat ng ating kaligtasan. Ano yung ugat ng ating kaligtasan? Grace. Diba? Grace is the root. It is the basis of our salvation. And that grace is Jesus Christ. Siya ang pumunta dito sa lupa. Siya yung regalo. Binigay niya yung kanyang buhay para sa atin. Okay? Kaya tinanggap natin siya. At dahil tinanggap na natin siya, kaya next Thursday, pag-aralan natin kung paano natin tatanggapin si Jesus Christ. Paano natin talagang tanggapin talaga yung grace. Okay? So, mapapag-aralan natin yung 5 steps. Ano? Okay. So, do you still remember yung 5 steps? Hearing, hear, Hearing. ano pa? Faith. Faith. Ano pa? After faith, Repentance. and then confession, and then baptism. Bakit kailangan ang baptism? Yeah. So, i-discuss natin sa mga susunod na ating mga lesson. Okay, so that's all muna. Doon muna tayo. Okay? Do you have any question? May question ba tayo? Ano? Wala po. Pero napakalayo sa lesson natin ngayon. Sige, sister. Nang ang Panginoon ay nag-regret. Regret ba ang Panginoon, ang Panginoon Diyos? Nag-regret siya lang minsan sa kanyang buhay. Sa panahon ni Noah. Oo. Napakasama. Lahat napakasama. Oo. Si Noah lang, pamilya lang ni Noah ang banal na nakita niya. Kasi sabi niya, yung inclination of their minds and their hearts, sabi niya, puro evil. Yung panahon ni Noah yon.
Okay? Ngayon, Yun, panahon- oo. Kaya nga sabi niya nag-regret. Kaya yun nga ang malaking question, kine-question ng mga tao. Bakit ang Diyos nag-regret? Bakit hindi niya ba alam na ganun ang mangyayari? Nag-regret siya na nilalang niya ang tao. Oo, Yun ang nag-regret siya. So that is, yun kasi ay yung tinatawag nating figure of speech na theophany ang tawag doon sa theophany. Ibig sabihin ang Diyos parang pinipicture niya yung picture ng tao, na ang tao nagre-regret siya, parang hindi masaya. Kaya ang Diyos hindi siya masaya dahil sa ginagawa ng mga tao nung panahon ni Noah. Yan. Ngayon, ay karugtong pa ako doon sa aking bagling in my mind. Karoon, nag-regret ng Panginoon na pinatay na niya ang lahat, liban lang doon sa kay Noah. 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 Oo. Pinatay niya ang pagkakataon na yun, na mawala na yung mga Mga tao. Pero nung iligtas ng Panginoon, ang kasama pa rin yung mga unclean animals. Kasama pa rin yung serpent. Naidalis na lang ng Panginoon lahat yun para pagbagong buhay. Puro malinis na. Panginoon, bakit mo naman sinama? Kasi in order to identify what is clean and unclean. Doon, what is clean and unclean. To identify. Kasi merong pinapaliwanag ang Diyos sa atin na dapat maintindihan natin na yung unclean dapat iwasan. Yun. Pero dito sa New Testament na wala nang clean and unclean. Dito sa New Testament. That's in the Old Testament. Kaya kapag hindi na pinasama ng Diyos yung mga baboy, yung mga hindi na tayo makakatikim ng lechon. Nagiging clean na yung mga yon sa New Testament. Pero the purpose kasi kung bakit merong mga unclean animals in order to identify what is clean and unclean. Na yon ang ultimate purpose doon, yung ating buhay dapat kung alam natin na mali, ayaw ng Diyos, yun ang tinatawag na unclean. Okay? Yung mga gusto ng Diyos, yun yung mga clean. Yun nga. Pero sabi ko naman sa isip ko, there is another God has a plan. Oo, merong plano ang Diyos. Walang Christ kung hindi niya binigyan ng another chance ang tao na mabuhay, binigyan niya ng konsyensya. Yeah. Dapat doon na nga magiging trial sa ating mga tao, yung bibigyan tayo ulit ng kalayaan. Kaya ibinigay ng Panginoon Diyos ang buhay na simula noong panahon ni Adan at ni Eva. Ayun, nagkasala, dapat iwasan yung mga bagay na dapat na binawal niya. Pero nandun pa rin yung serpent. Kaya sabi ko, sana wala na yung serpent. Pero sabi ko, nung ka pa sa Panginoon Diyos. Oo. Kaya nga. Pero magpapasalamat din tayo. Although, yung serpent na yon hindi naman yung serpent na si Satanas na yung tumukso kay Adan at Eva. Okay. Ano pa? Meron